Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Talagang napakainit po ng pag-uusapan natin. Tatay ni JJ Mandakit nagsalita na about sa Gilas Pilipinas ni JJ dahil pumasok po ito sa top 15 ng Team USA U19. May mga sinabi po siya na dapat nyong malaman. At kahit pa daw po napasama sa final roster etong si JJ ng U19 ng USA, ay posible pa rin daw po ito makalaro sa Gilas Pilipinas. Una sa lahat mga kaibigan, may hihilingin po sana ako sa inyo. Kung kayo po ay magko-comment dito sa baba, iwasan po natin ang bashing. Especially po sa SBP, sa coach at sa player. Dahil po itong SBP mga kaibigan, kumikilos po yan, alam ko talaga yan. At kinausap din nila ang FIBA about JJ, alanganin lang po talaga sagot sa kanila ni FIBA. At yan po yung mga bagay na wala na sa control nila. At ang pumipili po ng player sa Gilas ay syempre yung coach mga kaibigan, si Coach Tim Cone at hindi ang SBP. Pero wag po nating iba si Coach Tim Cone. I'm sure na may maganda siyang dahilan o valid reason kung bakit hindi niya kinukuha si JJ kahit ganito ito kagaling. Mga kaibigan, possible reasons dyan bata pa si JJ, pang-youth pa lang siya, availability, nasa US po kasi ito, hindi fit sa sistema or dahil sa sinabi niya kaya hindi siya nagdadagdag ng player sa pool, chemistry at budget. So eto, punta na po tayo sa mga sinabi sa akin ng tatay ni JJ. Kaibigan po natin ito, mga 3 years na mga kaibigan, siya din po naging dahilan kaya na-interview ko yung kanyang anak. Nasabi po niya sa akin before na parang ang Gilas Youth nga, si Josh Reyes, yan yung coach noong time na yon, ang nag-udyok sa kanila para kumuha ito ng Philippine passport before mag-16. Nagka-problema lang po si JJ dito sa Youth Gilas before at napili ito sa Team USA mga kaibigan. Pero gusto ng mag-amang Mandakit na maglaro ito sa Gilas at sa men's senior national team ito nakikita nila na posible. Fast forward po tayo, eto nilabas na nga po ng Team USA ang top 15 players nila para dito sa U19 World Cup sa Switzerland sa kabilang linggo. Puro po mga projected lottery picks ng NBA ang andito na pasama pa si JJ. Ngayon, minessage ko po yung tatay ni JJ, eto po para transparent tayo. Tinanong ko po kung paano pag pumasok sa final roster si JJ. Katapusan na ba ito ng tsansa niya na makalaro sa Gilas? At kung hindi ito mapili dito, interesado pa rin ba sila na maglaro sa ating national team? Ito po ang sagot niya sa akin. Wala daw po silang narinig na kahit ano sa Gilas kaya hindi daw po ito naging option. Magfo-focus na lang daw po si JJ sa mga opportunities na binigay sa kanya. Confident daw po siya na kahit mapili sa final roster ng USA U19 si JJ ay posible pa din daw po ito makalaro sa Gilas balang araw. May mga proseso lang daw po sila na dapat gawin para makakuha ng waiver sa FIBA. Dagdag pa niya, wala daw pong dahilan para huminto sila dito sa Team USA dahil ang Pilipinas daw po ay hindi kailanman nag-reach out upang magpakita ng anumang interes. Confident daw po siya na alam po ng Gilas na may passport si JJ. Mga kaibigan, yung tatay po ni JJ, Pinoy po yan, pati yung asawa niya. Napakabait yan mga kaibigan. At talagang gusto po nilang maglaro si JJ para sa ating national team. Lalo na daw po ngayon, yung kamag-anak nila ay naglalaro dito sa Pilipinas sa 3x3. At eto mga kaibigan, mag-comment na po kayo dyan sa baba. Basta yung ilang ko lang po ay wag po ninyong iba siyang SBP, si Coach Tim Cone at lalong-lalo na si Coach Tenorio kasi kakaupo lang yan. May mga bagay lang po talaga na mahirap o hindi pwede or wala sa kanila yung control kagaya na lang po ng FIBA. Parang mahina po ata tayo sa FIBA or talagang malakas lang po tayo sa region natin kaya ganon. Eto, shoutout ko po pala si Ate Edith Doramal, Art Apilado, Arthur Pablico, Mac Chanco, Dodong Joseph, Mags Magday, Donnie Gagi, Ronald Iran, Agerco Salvador, Dennis Golosino, Lloyd Da Vinci ng Mindoro, Arnold Dren, Dionisio Rupo, Hosni Pandapatan, Paterno Pelayo, Carmela Das at Alvin Alejado. Mga kaibigan, maraming salamat po.